what a night of boxing. Congratulations to all the winners, from Honest Larry Laura, Isaac Cruz, the Pit Bull, to the Towering Inferno. And, you know, shout out to Tim Tszyu. I know it was supposed to be me and you, my man, but you stepped in there and fought the replacement. It was Styles Makes Fights. It was a challenging, awkward style for you. That reach, you know, and really just the bloodbath that you had to endure. You showed grit. You showed how tough you were. We knew that you were going to be a world-class tough fighter. You showed all of that, my man. Hold your head up high. I'd push for the rematch if I was you. You were an undefeated champion. And we would like to see that fight without the blood in your face. But at the end of the day, it is what it is, fight fans. Another night of boxing. Pambihira naman kasi itong si Kit Thurman, mga tol. Siya yung nag-hype sa laban kontra Tim Tszyu. Pero 1 week bago ang laban, bigla itong umatras dahil lang sa bicep injury. Pambihira talaga si Thurman. May paganon-ganon pa kasi si Thurman eh. Unang face-off pa lang, may paganon-ganon pa si Thurman eh. Pero 1 week pala bago ang laban eh, biglang magka-bicep injury. So sabi nga po ni Thurman dyan, mga tol, sana i-push daw ni Tim Tszyu ang rematch kontra Sebastian Fundora. Kasi mahirap lumaban kapag may dugo ang muka, lalo kapag hindi ka na makakita. Sipin nyo na lang, mga tol, round 2 pa lang. Duguan na ang muka ni Tim Tszyu pero tinapos niyang laban hanggang round 12. Kaya believe pa rin si Thurman sa pinakitang tapang ni Tim Tszyu. Sana raw silang dalawa ang naglaban ngayon kung hindi lang siya na-injury. Binati rin ni Kit Thurman si Pitbull Isaac Cruz dahil binugbog si Rolly Romero. Saka mas impresibo ang panalo ni Pitbull Cruz laban kay Rolly Romero kumpara sa naging laban ni Tank Davis kay Rolly Romero. Kaya mahirap na kalaban din itong si Pitbull Cruz, mga tol, kasi habang tumatagal nag-i-improve din yan. Pero dito kay Kit Thurman, nangihinayang talaga ako dito eh. Kasi inaabangan ko ang muling pagbabalik niya, pero nagkaroon pa siya ng injury. Pagkakataon na sana niya na makalaban ng isang great fighter sa 154 pounds, kasi sa lahat ng fighter ngayon sa 154, si Tim Tszyu na lang sana ang natitira na matibay dyan. Kaya nga sabi ni Tim Tszyu matapos ang laban hindi siya nagdahilan. Tinanggap na lang niya ng kanyang pagkatalo. Nakahanda raw niya tanggapin ang kahit anong mangyari sa kanyang karir o kahit sino pa ang kalaban. Pagdating naman sa rematch, gusto raw ni Tim Tszyu ang rematch pero nakadepende raw ito sa kanyang promoter. Pero dapat kasi, mga tol, yung kampo ni Tim Tszyu o kaya yung doktor niya, dapat tinigil na eh. Round 2 pa lang nung duguan na malaki ang sugat, dapat tinigil na. E di sana hindi siya natalo. Kasi kahit anong tapang mo, kung madidisgrasya ka naman, magkaka-injury ka, hindi rin magtatagal ang karir mo. Katulad na lang sa naging laban ni Casimero kay Oguni. O diba, konting sugat lang, tinigil agad ang laban. So sana ganun din ang nangyari kay Tim Tszyu. Kung nakita ng referee na malalim na yung sugat at hindi mapahinto ang dugo, dapat tinigil na maaga pa lang para tabla sana, no contest sana ang laban. Kasi sa boxing, kapag hindi lumagpas ng round 4, magiging no contest yun, lalo na isang world title fight. Pero akala siguro ng kampo ni Tim Tszyu, kaya nilang knock out itong si Fundora. Pero nagkakamali sila kasi nahirapan si Tim Tszyu. Hindi na makakita, tapos ang haba pa ng kalaban niya, panay pa ang jab. Nagkamali ang kampo ni Tim Tszyu doon, kaya dapat maaga pa lang tinigil na nila. Pero abangan pa rin natin, mga tol, ang muling pagbabalik ni Tim Tszyu. Okay, mga tol, so yan lang muna ang balita natin sa ngayon. Maraming salamat. God bless po.